Assalamualaikum, dito tayo ngayon sa Riyadh. At syempre kasama natin mga old school na classmates natin dito sa Riyadh. At may nauuso kasi ngayon yung hunting, silver hunting. So mag-treasure silver hunting tayo dito ngayon. Dahil nauuso nga to yung pure silver na nabibenta pala, may benepisyo sa ating bansa. Alam mo ba yun? Nakita mo yung tray na halos umabot ng 200,000. So baka ito nasagot sa kahirapan natin. Kailangan lang natin dito is magnet. So alam nila itong mic natin is may magnet. Kapag dumikit daw, peke. Pag hindi dumidikit. Okay. Sana yun sa senyalis na original. Huntingin na lang. Kaya ibigay ko itong magnet sa'yo at kunin ko itong magnet ko din. At maghahanap tayo ngayon. Tara, samahan niyo ako. Let's go, boys. Let's go. Silver hustle. Ito yung Masmak Castle doon banda. Andito yung palengke traditional dress ng Saudi Arabia. So, pasok tayo ngayon sa souk. Ito yung Agarwood sa Pilipinas. Meron tayong ganito sinasabi. Pero syempre, dapat lisensyado. May mga nagme-message sa akin kung hanapan ko siyang buyer pero hindi po ako bibili ng hindi lisensyado. Kailangan lisensyado simula sa pagpapatanim, sa pagtanim nito hanggang sa pag-harvest. At ilang taon din to bago maraming proseso po ito, maraming knowledge about dyan. So, mahal yan dito, ginto ang oud dito, ang kahoy na yan. Ang dami ibang klase pa lang mga ikal, no? Nakakita ka ng pink na ikal? So yung isang kasama natin naghahanap na agad, no? Hindi dumikit. Hindi. Aluminum to. Yung pala, aluminum lang, no? Maragadim. Old. So sa tingin ko, wala dito sa mga paggahaway nila kasi hindi naman sila magsisilver na ganito. Either nasa kutsara yon o nasa tray or yung mga nasa galing sa ibang bansa. Ang galing lalo Italy. Kapag may mga pumasok dito na Italy na tray, yun ang hanapin natin. Tara. So ganito ang bakor. Sinusunog lang nila itong kahoy na to. Alam mo ba may sinunog sa harap ko, napakaliit lang niya. Parang ganito kaliit, sabi 100 riyal na. Ganun kamahal po ito. So nilalagay sa taas ng uling, tapos mabango yung amoy niya. Sub gahwa. Gusto mo ng gahwa? Ganito kalaki. Tignan mo, may baril dito. Oh. Ito, tinatawag na bisht. Sinusuot parang ito yung barong ng Arabo. Sinusuot pag nakaputi ka sa pangloob. Sinasabi din nag-start to sa Levant na bansa tulad ng Syria, Palestine, Jordan. Ito yung panahon na sinusuot ng mga propeta, parang coat nila kapag taglamig o tag-init. So, pantakip nila. Tignan niyo, mayroon pong klase mga kulay. So, isa to sa mga mamahalin na mga beast. Umaabot din ng mga 1,000 riyal to, which is may mga 20,000 ganun. Ito lang, beast lang. Ito yung parang barong ng mga Arabo. So, wala tong kinalaman sa Islam. Dahil kahit mga Arabong Krisyano o Arabong Muslim, nagsusuot po ng ganito. السلام عليكم وش اسم السوق؟ السوق هذا ايش اسمه؟ Baya. سوق Silver hana? زل سوق الزل Why silver? يسموها حراج كذلك اوكي so tinatawag yun ng سوق الزل حراج din tawag nila ibig sabihin حراج kasi is market Jazakallah khair. Naalala niyo yung bata tayo yung lagi tayo sumisilip sa mga camera na ganito na kung saan dito natin unang sinulyap o nasilip ang Makkah at Madina. Naalala niyo yung pasalubong na ating mga magulang pag galing silang Umrah or Hajj. So dito may nakita tayong kutsara. Kutsara dito na nasa 1941, World War II pa. Hindi siya hindi naman daw siya silver pero may ipapakita. Nasa 100 riyal. Yan yung mga silver daw. Yan silver. Tingnan sa'yo. Dami daw silver. Tignan mo, pakita mo. Pero wala siyang number kasi. Pira ka. Ito mukhang silver nga talaga. Silver nga talaga. Gamit pa daw ng Amir, gamit pa ng hari noon dito. Saudi Arabia. So, mahigit 1,000 isang peraso. Ewan ko lang daw sa Pilipinas, binili ng 1,000 din. Tingnan yun. Bali 100 isa, para siyang 1,000 mahigit isa. 1.5. O yung tinidor kanina, silver, pero nasa 1,000 riyal. Halos mahigit 10,000 pesos. May akalala na tasbi. Tingnan yung mga knife dito, mga Assassin's Creed. Tunay yan, no? Ganda, susi, kaluman. Ano to? Mga lumang pambako. Talaga mga antik. Uy, baka hinapakan mo. Mga libo-libo yan napakan mo na eh. Ang coke hindi pa nabuksan, may coke pa. Saan ang coke? Luma. Ito cellphone, abutan ko pa to, yung sa lolo ko may ganyan. Sa sala. Ito? Oo, may ganito yung lolo ko eh. Ginagamit noon. Lumang kondado, no?
Nabubuksan mo. Bumukas. So, siyempre, yung susi niya pa rin yan eh. Ilalak mo. Ilalak mo. Imagine mo, kandado noong panahon ng lolo, no? Buti dito, mahilig sila magtago, no? Mga gamit na makaluma. Sa atin, yung bata ako, nagtatago ako, mahilig din ako magtago, pero sabi ng nanay ko, puro kalat lang daw eh. Kalat lang. Sino mo yung susi? Yung ano. Dami makaluma dito. Charyo. To, sword oh. Gandang sword oh. Kisha yun nasa ramen Italia? Kaya nga, Italy nga. Hello. 200. Andiyan mas Hadiah bas mas. So, dito madalas nangyayari yung mga subasta. Alam mo ba, ang subasta, nagulat din ako yung teacher namin sa Alma Arf, senior niya. Mayroon kwento about dyan, alam ko hadith din. Isang lumapit sa propeta sa Sallam. Meron kasing tao sa panahon ng propeta na naglilimos. At yung naglilimos na yon, tinanong ng propeta kung meron ka bang any kayamanan sa bahay. Sabi niya, parang kawali o kaldero ng pangluto. Sabi niya, dalhin mo yun, kunin mo. Tapos, dinala niya at binenta ng propeta sa Salam. Sabi, sinubasta niya. Sinong bibili? Parang 1 real, 1 dinar, something ganon. Tapos may isang sahaba na nagsabi, 2 dinar. So, ganon, binili niya. So, yung binili niya ng 2 dinar, ibinigay dito sa naglilimos na ito. Tapos, itinuruan siya na magnegosyo, paikutin yung puhunan na yon. Hanggang sa tumagal, natuto. Nagkaroon ng income yung tao na yon. Kesa maglimos siya, nagkaroon siya ng pera, pinaikot niya yung puhunan. Punto dito, nagulat ako, yung subasta pala na ginagawa nitong mga tradisyon ngayon, ay ginagawa din pala noong panahon. Kahit si Propeta Muhammad SAW, ginawa din niya ito, na sinubasta niya yung kaldero na yun o yung kawali na, ng ano na yun, tao na yun. So, yun, hanggang ngayon, tiyan mo, ginagawa pa rin nila dito. Susubasta pa rin sila. Oh, 200 real. Tapos pataasan yan. 300, 500. Tapos ang western ginaya sa atin, no? O, yan na. I-start na sila magano. Pataasan, 200. Naging libangan na, tambayan na ng mga matatanda dito. Ayan, magbibenta sila ng mga antik sa gitna. Oh. So ito kung paano ginagawa yung aigal. Inshallah, inialagay sa ulo. Ang laki nito. Oh. Yung kalala na aigal. Badir, ano ba si Shuf? Grabe, ang laki. So, ang culture ng aigal, kung alam nyo lang, walang kinalaman sa Islam to. Walang kinalaman sa pagiging Muslim. Akala nila, may kinalaman sa pagiging Muslim yan. Kahit nga sa Pilipinas, pinagtitripan ko yung mga andun sa atin pag may ganyan sa ulo. Nasa yung camel mo? Sabi ko, hindi yan nagigits. Ito, panahon noon, tinatali sa camel ito. Tapos may isang Bedouin na lagi niyang nawawala yung ganyan niya. Hanggat sa naisip niya, ipatong niya sa ulo niya. Simula pinatong niya sa ulo niya, naging culture na ng mga Arab. Kita mo yung simpleng bagay lang na ginawa niya. So maraming klase, tignan niya, ibang mga kulay. Tapos ito kung paano siya ginagawa. Oh. By sizes, pwedeng i-check yung size, yung magas, and iba-ibang itsura din siya. So may nabibili, ayun, nakabalahibo. May mga konting balahibo style siya. So yung tela niya, black lang, oh. Tapos ginagawa siya. Ayan pala, oh, hinihila siya, oh. Hinihila. Pero medyo, di ko type yung ganito na mabalahibo siya, madaling masira. Ano siya, madaling kapitan ng mga dumi. Ayun, okay. Mayroon nabibili na isa na medyo iba, mas madulas. Ano siya, hindi makapitan agad na alikabok sa atin. Meron silang panggiling ng arena, oh. Ang giling ng arena. May kwento about dyan, eh. Na kung hindi lang chinek yung arena, na curious siya kasi hindi nauubos that time na gumigiling siya. Ginigiling niya yung arena. So, isa yun sa lesson na wag natin lagi silipin yung bank account natin, yung mga nung magkikurious ba tayo, kung may laman pa ba, check tayo ng check. Ang Allah nagpo-provide. At mawawala ang blessing kapag panay-check mo ng iyong mga ipon, kayamanan. Mas mabilis siya mauubos kung napapansin mo. Nawawala ang baraka. Nakabili na tayo ng 2 silver na kutsara at papacheck natin ito sa Philippines. And Italy, nakasulat at silver. Check natin kung talagang legit. Inshallah. So, iwimuhin mo natin sa Pilas. Experiment natin.
Isa tumitingin siya dito. Tingnan mo. Pag katulad ni Rapsi Boy, wala namang papansin sa kanya kung hindi Arabic yung ano niya eh. Kaya, di ba? Pero ako nagtatagalog ako, lahat sila nakatingin sa akin. Baliktad. Kasi kung mag-Arabic ka, walang papansin din sa akin eh. Pero, pag nagtatagalog ako, tingnan mo, parang nahiya tuloy ako sa sarili ko na ang dami nakatingin sa akin. Nagtatagalog na Arabo. So, ganun lang yun eh. Siya naman, wala papansin sa kanya kung magtatagalog siya. Kaya, nag-Arabic lang siya. Dagdag ko lang yun para maintindihan niyo yung pinagdadaanan ko dito. Yeah, let's go. 20 20 lang daw. ناظرة لا لا ما عليه بس انه نبيعك ب 20 ريال ب 20 Boss Toyo, mag-ready ka na. Ang dami namin bibenta sa'yo dyan. Galing Saudi Arabia. Wala na eh. Kapagod din pala maghanap ng silver. Hindi siya basta-basta marami kang kala. Isang tingin mo lang, alam mo na. Yung kanina, kutsara, sabi, meron daw pupunta dyan na Pinoy, doktor pa nga daw eh. Bumili daw ng maraming kutsara, 100 piraso. Tapos bumalik pa daw ulit. Sabi kapag tuwing may ganun siyang silver na kutsara, sabihan lang daw siya. Ibig sabihin may something itong Pilipino na to sa Pilipinas, may ginagawa siya sa silver. Ibig sabihin kumikitang kabuhayan. Kasi bakit binalikan nga at bumili pa siya 100, no? So susubukan muna natin yung kutsara na kinukuha niya kung talagang legit inshallah. Comment below kung saan dyan ang pwede magpa-check ng ganito. Paki-PM. Anong masisilip mo dyan? Ang linaw bro. Oh? Oh. Oo nga no, pero sinaluma, luma. Kaya pala noong panahon, may pa rin sila. Telescope talaga sila kahit luma, pero nakikita yun sa malayo. Ito yung posas, dapat iposas yung mga buhaya sa atin, no? Hindi ka talaga makakawala dito. Dito mo to kinuha. Atin sasabihin nila mag-wish, may genie. Kiskisin mo nga. Ang ganda oh. Kiskisin mo kung may lalabas. Ah. Himas-himas. Sino mo ito bro? 3. Gano'n daw kaluma? 1857 pa ta. Pakatagal. Murado? Lolo pa ng lolo mo yan eh. Wala na. Matanda pa yun. Mura na kung ganyan. Mura na yan. Tingnan mo 1850 pa? Panahon ni Jose Rizal yan eh. General Luna yan. Parang alam nito Nagtatanong kung naghanap daw tayo ng silver. Ilang grams daw ang gusto mo. Halata mo yung mga kababayan talaga natin pag nauso, mga Pilipino talaga pag nauso, ang bilis eh. Ano sisilip mo dyan? Silver. Tingnan mo. Oh, napasubo ka sa silver ngayon. Hanap ka ng silver, tignan mo. Ganito talaga itsura ng silver, para siyang Adi ka na niya silver. magaang. Magaan. Mukha siyang silver, itsura niya hindi lang na 1 million. marami to sa Pilipinas Ayun. Pwede to regalo sa kanila. Ihawin mo na habang SK pa lang. Maliit pa. Lumang TV Naka-box pa. Kahoy.